Hello guys, good evening. Welcome ulit sa video ko. Bago ang lahat, shout out muna tayo kay Sir mga Kapangag. Salamat po sa pag-view ng mga video ko. Sa video po na ito, itatopic lang po natin kung paano gamitin itong multi-flasher natin na dedicated. So may previous na video na po tayo nito. Parang highlights lang po siya kung saan nga ginagamit. So ito po yung unang version natin sa Revit 3X. Meron tayong second release nito. So yung second release natin, ito yan. So ano nga ba yung pagkakaiba nila? Actually, wala naman masyado. Yung binago ko lang yung pins lang dito. Ayan, kung mapapansin nyo, yan lang naman. Medyo malabo yung camera yan. Yan lang naman. So may inad lang akong konti dyan, saka binago para sa bagong version. So ito yung bagong version natin ng Revit 3X. So may nakasulat na sa likod. So indicated na yung mga uh, ano yung pwede niyang gamitin ano yung pwedeng i-flash na mga microcontrollers. So namely yung mga ESP32, both 30 sa 38 pins compatible siya. Tapos yung ESP8266, tapos yan yung ESP01, yung maliit yung pinakita ko sa yung sa last video ko. Tapos Wemos G1 Mini. So, yun ang pinaka main features nito guys. Magagamit ito sa sa mga project nyo. Especially sa sa piso wifi. So, commonly ito yung nagagamit talaga sa nagdi-deploy yung mga ah, katropa natin na mga sub-vendo. So, ang advantage nito, hindi niyo kailangan magdala ng laptop. So, ito na yung dadalhin nyo para i-flash yung ESP nyo. So, meron pa itong guys, meron itong card reader. Yung purpose lang ng card reader nito, para dito nyo may ilagay yung SD card. Yung SD card naman, dito nyo save yung mga bin files or yung mga binary files na ipa-flash nyo sa ESP32 or di kaya ESP8266. So, yung freebies po natin na SD card, ito yan. Sa una kasi nating video, ginawa natin, may freebies tayo nito. Ito. So, yung local lang siya. So, mabibili lang ito sa mga bangketa. Nasa 150 lang yata bili ko nito. So, 8 gig lang po ito. Pero ngayon kasi, parang last na lang ito eh. So, hindi ko na din-distribute as freebies kasi may tendency kasi ito pag katagalan niya, nagko-corrupt siya. So, may ginawa tayong bagong package ngayon. Ang presyo pa lang nito guys ay 1,999. Ito lang yung flasher lang. Tapos kung gusto niyo mag-add ng SD card, meron tayong pino-provide na original na SanDisk 32 gig. So marami ka nang mailalagay dito. Actually mga bin files maliliit lang naman. So kasang-kasya na kahit ilan pa yung ilagay mo. Pwede ka rin maglagay ng mga backup files mo dyan in case na kailangan mo. So ang i-add lang nito guys ay 200 pesos lang. So kung makikita nyo sa Shopee or Lazada, halos mga 300 ang nito. 300 to 350 yung original nito. So, ano nga ba yung advantage kapag sa akin kayo bumili ng SD card? So, unang-una, syempre, hindi na kayo mahihirapan na maghanap na compatible para dito. Kasi may time kasi na may SD card talaga na hindi niya binabasa. So, para sure kayo, yung sa SanDisk na kayo bumili ng SD card or di kayo mga ganito. Kaya ito kasi hindi ko siya nire-recommend yun nga kasi may tendency na magko-corrupt eh. Pero kung okay din naman sa'yo, wala namang problema. Mas mabagal nga lang mag-transfer 'to kumpara dito. So ito. So ang second advantage nito guys, 'pag sa'kin kayo bumili, yung lahat ng bin files ilalagay ko na dito sa sa SD card para plug and play na lang. Magamit niyo na agad siya pagdating sa inyo. So package nito guys, so 1,999 plus 200 pesos additional lang. So yung shipping fee naman is depende lang sa 100 plus lang eh. GNT or sa LBC. So either kung ano yung gusto niyo
gusto nyong ano, courier. So, nag-LBC tayo, di ka GNT. So, back to topic tayo guys. So, since ito yung bago natin, basta yun lang pagkakaiba nila. So, yung gagamitin natin pang flash. Ay, ito pala guys. Pag bumili kayo nito, may kasama ng ano ha, acrylic plate. So, may kasama na nito. May kasama na rin yung mga screw, tsaka yung mga spacer. So, yung spacer sa ilalim ito nito. So, para hindi, ano, hindi lapat na lapat yung acrylic mo. So, yun yung package niya ito. So, kasama acrylic, screw, saka yung SD card kung kailangan nyo lang. Kung gusto nyo lang ha. Optional tong SD card. Depende naman sa inyo. Kung matyaga kayo maghanap. Meron din naman akong ano, meron din naman akong file sa Google Drive. Pwede kong ibigay sa inyo pag bumili kayo. Pero siyempre, para sure, dito na kayo bumili. Kasi tipid na yun. Kasi naka-discount na siya kung bibili kayo nito. So, topic natin. So, ito lang ang kayang i-flash pala nito guys ha. Basta base niya ano ESP32, ESP8266, Wemos D1, saka yung maliit na ano, dito nakalagay yun yung ESP01. So pwede din 'yan. So yung pinaka main features niya sa flasher na 'to. Ang pangalawang features na yung ipapakita ko sa inyo ngayon, yung ano niya, yung ibang function niya. Like yung ganito, yung RF decoder. Yan, pumakita sa cam yan. Yan yung ibang features niya. RF decoder, IR reader, max sniffer, tsaka syempre yung pinaka-highlight sa ESP flasher. So, papakita na natin kung paano gumagana yung ibang features guys. So, ito hindi natin tatapit to kasi may video na ako nito So, paano gamitin yan? Parang tayo ng USB cord. So, USB lang. Saksak lang natin. So, since wala kasi akong extra na USB-C, so gagawin nyo lang natin, pa-plug na lang natin ito. Para dito tayo magsaksak ng micro USB. Para may power yung flasher natin. So, gumagana pa rin naman yan kahit either saan yung saksak. Wait lang. Dito natin saksak. Ito yung gamitin natin yung isa. Ito. Kasi para mapakita natin ito. Ito may cover na yun. So, mas maganda ito i-demo. Yan. So, maandar na siya. So, kung kita niyo sa screen. So, unang i-testing natin. Syempre, hindi natin simple naman yung menu niya. Sa main screen kasi nakalagay upload firmware, tapos logs, view logs, settings, saka about. So, since ang i-demo natin ay yung tatlo pa natitira na features, gagamit tayo ng ibang device. Itong RF remote o radio frequency remote, 433 MHz. Saka yung ordinary remote sa TV. So guys, baka magtanong kayo, ano nga ba ang purpose kung bakit nilagyan ko ng features na to? Kasi may mga project kasi sa Arduino, gusto na mag-duplicate ng remote. So magagamit na to yung features na to. So pag click niyo yan, lalabas yung code niya. So pwede niyo makopy yun sa ibang remote niya. Or di kaya kung may project kayo na yung ginawang home automation, pwede din to. So paano nga ba siya gumagana? So una natin ite-testing to itong remote na 43 MHz. So sa settings lang tayo. Wait lang. Nag-auto focus kasi. So punta tayo sa RF reader. Yan. So testing tayo. Pag click mo yan, 1. Ayan. Lumalabas yung code niya. Yan. Diba? Pag nakikita niyo yan, so kada button yan meron yung special code kahit same na sila ng frequency. Yun yung purpose niya ng RF reader. So yung gamit nito is pwede kayo mag-duplicate ng ibang remote gamit lang nito. So mas convenient sa kaysa mag-code pa kayo sa Arduino
eh, ito na lang gamitin niyo. So, makikita niyo agad yung code niya na yun yung kailangan i-manual code sa sa Arduino IDE. Next naman yung yung ganun din yung remote ng TV. Pero ito optional lang kasi to. Nilagay ko lang siya para yung dalawa kasi may gumagamit din sila ng remote na mga project eh. So ganun din to. So ito yung receiver niya ito ha. Ito. Ito yung receiver ng ng remote. Ayan, makikita niyo, 'di ba? So may code din yan bawat isang button din yan. So yun yung isa sa features niya. So pwede siyang nagre-read siya ng dalawang klase remote, yung IR remote, ordinary remote ng TV, or kahit anong basta infrared type, at saka yung radio frequency. Pwede remote ng sasakyan, remote ng alarm. Usually yung ginagawa sa alarm eh. Sa alarm system, saka yung mga project na home automation. Kung gusto niyo mag-duplicate lang. Ayun yung function niya. So next naman tayo dito sa sa Max Sniffer. Take note lang guys itong Max Sniffer kasi nilagay ko lang siya dito for the purpose lang na may isang firmware kasi, I mean isang window Wi-Fi system na gumagamit pa rin ng ng yung tinatawag na STA sa MAC address. So kailangan niya makita yun para ma-input niya manually. So namely yung yung ESP32. Pagkala ko ESP32 na KT5 eh. KT5 version 1 yung MikroTik base. Si Max Sniffer, yung trabaho niya, makikita lang yung available na STA at AP ng ng MAC address ng bawat device. So halimbawa, i-test natin ha. So sa Max Sniffer, makikita niya agad yung kung ano yung mga available Wi-Fi yan. So medyo na kasi sa video eh. Hindi kasi sa nag-autofocus eh. Ay may nag-autofocus siya sa kamay ko eh. So try natin para lang makita niyan. So ito guys hindi katulad ang features na to guys use responsibly lang guys kasi nga hindi basta may law kasi nito na na pwede mo makopy kasi yung MAC address hindi ko lang sure guys pero may mga time kasi na pwede mo siya i-test lang sa sarili mo lang o di kaya kung gusto mo na mag-bind ng ng AP. Yan, makikita kasi yan soft AP saka yung STA MAC. Yun yung purpose lang niya para makita lang niya yung para mabind mo lang yung ESP32. So may nag-request lang kasi sa akin ng isang buyer nito na lagyan nito kasi nga yung mga sa window pa kasi niya naka naka ESP32 na KT5 version 1. So at least nakakatulong tayo sa kanya kahit paano. Para at least portable na talaga yun siya gumamit ng laptop para lang i-flash at makita yung MAC address ng ng Nudem mismo para mabind. So, yun lang naman guys, ang isa sa ang apat na features kasama yung ESP flasher mismo. Tapos, ito pala guys, nakaganda lang nito. Meron kasing time na yung Nodemco mo, na kapag flash mo siya sa, halimbawa meron siyang existing flash, tapos hindi mo na-erase yung na-erase yung firmware sa loob, yung tendency niyan, hindi niya ma-detect or hindi niya mailalabas yung yung SSID ng bagong flash mo. So meron itong erase function para sa features na 'yon. Ito 'yon. So erase flash. Ito. So pipili ka lang, dalawa lang naman 'yan, ESP32 sa ESP12X. Yung ESP12X din yung ESP8266 or Wemos D1 Mini. So isa lang yung firmware nun. Ay isa lang yung hardware nun, yung chip nun. So, yun lang naman guys ang features na dinagdag ko dito sa bagong Rev 3X natin. So, mabibili lang ito guys personally sa akin lang So, hindi pa ako nagbebenta sa Shopee, sa Lazada or sa kahit anong platform kahit anong platform pa. Wala akong online store, wala po akong kahit or any affiliates po. Baka po may magbenta sa inyo ng ganitong na same sa akin na ganito, hindi po galing sa akin 'yun. Siguro binenta lang po sa inyo na lang siguro hindi niya nagamit na or di kaya nag-quit na siya sa pagpipiso wifi. Pero usually wala pa naman masyado. Kasi bagong labas pa lang naman ito. Basta mabibili nito guys sa akin So sa presyong 1,999 meron ka na nito.
Tapos add lang ng ₱200 para sa micro SD card. Yun lang guys. Salamat sa panonood at magandang gabi.